Pangalawang klase ng puso ay shallow heart o mababaw na puso. Ayon sa talata ay ang ilang binhi ay bumagsak sa mabatong lupa. Ito ay tumubo naman ng kaunti pero dahil sa maliit lang ang ugat ay nalanta ito agad nung dumating na ang mainit na araw. Ang nire-represent nito ay isang tao na nakarinig ng salita ng Diyos pero madali namang nakalimutan. Tinanggap nila ang salita ng may saya pero madali din silang nakalimot. Halimbawa, masaya sila nung Sunday, umiyak sila sa tuwa, may pa-amen, hallelujah pa nung Sunday. Pero pagdating ng Tuesday ay malungkot at talunan. Wala na ang mataas na emosyon, nawala na yung commitment. Na-excite lang sandali pero nawala din agad. Kaya nga, ito yung warning sa atin. Huwag tayong magbase ng ating pananampalataya sa ating emosyon o nararamdaman. May mga tao na kaya pumupunta sa church ay para makaramdam ng saya, para maging masaya daw ang buong linggo nila. Kaya nagre-recharge ng happy hormones pag Sunday. No, mali kaibigan. Huwag kang mag-worship para ma-entertain o ma-thrill. Kung hindi, isipin mo na ang purpose ng salita ng Diyos ay para bigyan ka ng pagkauhaw at kasabikan na sumunod sa buong linggo. Hindi lang tuwing Sunday. May ibang tao nagsasabi, mabiyaya ang pagsamba kasi naiyak ako. Alam mo kaibigan, mabiyaya ang pagsamba kung ang iyong emosyon o pag-iyak ay nagresulta ng pagsasabuhay at hindi ng panandali ang kiliti lang ng damdamin. Maaring tinatanong mo kung bakit hindi uubrang emotional faith. Masarap naman yun sa pakiramdam. Kaibigan, pagdating ng mainit na araw, ay malalanta ka. Mawawalan ng tiwala at susuko kasi yung ugat mo ay mababa. Emotion lang yan. Nakabase lang sa panandali ang emosyon. Hindi ito lumalim at nanatiling information ang lahat. Halimbawa ito ng isang tao na nadala ng emosyon na tumanggap sa Panginoong Hesus pero hindi niya binilang ang kakailanganin niyang commitment kung siya ay magiging alagad ng Panginoon. Kaya pagdating ng problema, alam mo, mabilis itong aayaw. Maaring tinatanong mo, Kuya Mike, pwede ba mawala yung faith? Kaibigan, ang sagot ay hindi naman siya totoong nanampalataya. Bakit ko nasabi? Kasi yung totoong pananampalataya ay magkakaroon at magkakaroon ito ng bunga sa kanyang buhay. Kahit sino naman ay pwedeng magsabing nanampalataya ako sa Panginoong Hesus. Kaya lang, ay kung hindi nagkaroon ng pagbabago, ay maaring hindi siya pinanganak na muli at hindi pa siya bagong creation ng Diyos. Pwede tayong maging spiritual ng Sunday, pero kung meron tayong shallow heart o mababaw na puso, ay kabaligtaran ng buhay pagdating ng Monday hanggang Saturday.